Okay, so good day. Halina't pag-aralan natin ang applications ng derivative. So mga worded problems. Okay? So yung focus natin dito ay sa maxima, minima. Okay? So sa maxima and minima, ito yung mga steps na kailangan nating tandaan. Number 1, make an equation that is to be maximized or minimized. Number 2, if the right side of the equation has two or more variables, then convert it to one variable only. Number 3, differentiate the equation with respect to the chosen variable in the right side. To maximize or minimize, equate it to 0 and solve for the unknown. Okay, so tandaan yung mga yung apat na steps na ito para mas madali nating isolve yung problem. Okay, so let's start. Number 1, the sum of two positive numbers is 21. The product of the numbers by the square of the product of the numbers by the square of the other is to be maximum. What are the numbers? Okay? Step 1. So gagawa tayo ng equation na i-maximize. So yung product, no? Product, ano ba yung product daw? The product of one of the numbers by the square of the other is to be maximized. So let's say for example, yung isang number ay x and then yung isa namang number ay y. Okay? So x, y square. Okay? Kasi nga yung product ng isa sa mga numbers times yung square ng another, ito is to be maximized. Okay? Step 2, tignan natin yung equation sa may right side. Kung yung right side natin ay dalawang variable, dapat i-convert natin into single or one variable only. Okay, paano natin may ko-convert yan? Mayroon sinabi yung problem na yung sum daw ng dalawa ay yung sum ng dalawang positive, no? So positive number, yung sabi, the sum of the two positive numbers is 21. So x plus y equals 21. Gawin na lang natin yung y na lang or yung x. Express natin in terms of y, that is 21 less y. Okay, so yun yung ilagay natin doon. So product is equal to 21 less y and then y square. So ayan, so naging iisang variable na lang ito. Okay? And then anong sunod? So we have step 1, nagawa na natin yung step 1 natin. Then yung step 2 natin, ito yung ating step 2, naging isang variable na lang siya. And then step 3 natin, kunin natin yung derivative, then equate natin sa 0. So take the derivative, p prime equals, so take note this is c product, no? O pwede naman natin i-distribute to, no? Pero anyway, this is c product. So b du u db, no? So b, ang b natin ay y square. Ang du natin, ito yung u natin, this is negative 1. Okay? Negative 1, b du plus u, 21 less y, ang db natin ay 2y. Yan. Then equate natin sa 0. Siguro simplify na lang muna natin. This is negative y square plus magiging 42y less 2y square. Tama ba? O, tama. Okay, so magiging 0 na to, no? So lipat na lang natin yung ito, tsaka yan. So ililipat natin sa kabila, magiging 3y square, no? So 3y square is equal to pops. Okay pala. Ayusin na lang pala natin, no? So 0 is equal to 42y less 3y square. O lipat sa kabila, 3y square is equal to 42y. So matatanggal yung isang y dito and then yung exponent nito mapapalitan ng 1. So nangyayari, y equals, that is equal to 42 divided by 3. Okay, so ano nga ba ang 42 divided by 3? That is equal to
14. Okay? So, yan na yung isa nating number. Yung x naman natin, that is 21 less y. So, 21 less 14. So, x is equal to 7. Okay? Should be, tama ba? 21 less 14 pala to. 21 less 14. Okay. So, that should be 7. Okay. Number 2, what is the area of the largest rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 10? Okay, so yung maximum area daw ng rectangle na may ilalagay doon sa loob ay 100. So, semicircle of radius 10. Okay, so ito yung ating diagram, no, yung drawing natin. So, we have a semicircle, ng radius niya ay 10, and then we have a rectangle here sa loob. Ano kaya daw yung maximum area ng rectangle na mailalagay doon sa loob ng semicircle na yan? Okay? So, balikan na muna natin yung ating analytic geometry. Ano ba ang ang equation or equation ng, assuming na yung ano natin, ito yung ating y-axis, no? Ito naman yung ating x-axis. Okay, kapag yung circle natin, yung center ng circle nasa origin, ang equation nun ay x square plus y square is equal to r square. Okay, in which yung r natin, okay, palitan lang natin ito ng 10, okay? And then, at this point, ito ay x and y. Okay? So, yan yung coordinate natin dyan banda. Ganun din rin naman dito, no? X and y dito. Okay? Another, no? Okay? So, kung i-redraw natin yung rectangle dito, ayan siya. So, yung area natin, ito yung radius, okay? Yan yung radius natin. Yan. So, yung r, ito yung x, no? Then, ito yung y. Okay, hatiin natin yung triangle sa dalawa. Tanggalin muna natin itong part na to. Ayan. Tanggalin muna natin yung part na yan. Okay, so makakabuo tayo ng, maroon tayong mabubuong Pythagorean theorem dito. Pythagorean right triangle dito. Okay, so yung step 1 natin. Ano ang sabi ng step 1? Gawa ka ng equation na ima-maximize. Ang ima-maximize daw natin ay si area. So, area is equal to, yung area ng rectangle natin dito, 2 times x, y. Okay? Base times height, di ba? Ang rectangle natin. Pero, hinati kasi natin to, kaya nilagyan natin ito ng 2. Okay? Next is, step 2. Kung yung right side natin, dalawang variable or multiple variable, gawin nating isang variable. Okay, so dito sa ano natin, right triangle natin, we have r square is equal to x square plus y square, no? Okay, so pili tayo dito sa dalawa, ano kaya? X kaya or y? Pwede. So kahit ano dyan, no? Siguro si x na lang. So x natin dito is equal to square root ng r square less y square. So area is equal to 2 times ng x. That is equal to the square root ng r square less y square. Okay, so multiply it by y. Yan. Okay, so na isang variable na lang to. Gawin natin ay kunin yung derivative and then equate it to 0. Okay, so gawin na lang natin ito ay si u. And then ito naman ay si y. So y. Ito naman ay si w, b. So, b du u db, di ba? Okay. So, we have u is equal to r square less y square raised to 1/2. Okay. So, kung kunin natin yung kanyang derivative, this is 1/2. Balikan lang natin yung ating power rule. R square less y square raised to negative 1/2 and then 2y. Yan. And then for b naman, of course, ang b natin
is equal to y, and then ang b prime natin is 1. Okay? Yan. Sige. So, a prime equals 2 and then b du u db, b, y, and then ang ano natin, cancel pala to, no? Ang u prime natin is negative pala to. Nakalimutan natin yung negative dito banda. Yan, negative to dapat. I-resend na lang natin. Ito, kasi ni negative y square yon, this should be negative 2y. Okay, b du b. And then, cancel to. And then, ang du natin ay negative y over, ibaba na natin yon, r square less y square. Okay, b du plus u. Ang u natin ay r square less y square, and then db 1. Okay? Yan. So, a prime. So, kunin natin yung common denominator, no? So, 2 and then ang common denominator natin ay ito. Okay, square root. So, ito magiging negative y square. Tapos, ito ay plus. Mawawala na yung ano nito. Mawawala na yung square root niya. So, balikan nyo lang yung inyong algebra, no? R square less y square. Okay? Ayan. Then, equate natin sa 0. So, kung i-equate natin sa 0, ayusin pala muna natin. So, a prime is equal to 2 and then magiging r square less 2y square over square root ng r square less y square. Then, equate natin sa 0. So, kung ito, makakancel na yan, no? So, matitira, yun na lang. Okay? So, from that, r square less 2y square is equal to 0. So, r square is equal to 2y square. So, ang y pala natin doon is equal to square root of square root natin both sides to. So, magiging square both sides. So, 2, hindi ganyan. So, r is equal to square root of 2y. Okay? Or, y equals r over square root of 2. Rationalize na lang natin. So, y is equal to square root of 2 over 2r. So, yan yung ating y. Okay? So, meron na tayong y. Balikan natin yung formula natin kanina. Yan, meron na tayong y dito. So, x naman ang kailangan hanapin. Ang x natin, that is equal to, ano yung ginawa natin kanina? Square root ng r square less y square. So, this is r square. And then, ang y natin ay ito. Kapag i-square natin to magiging ano to? 2 over 4, no? 2 over 4 r square. 2 over 4 r square. Tama ba? Okay. Square natin. Or, palitan na lang pala natin ito ng 1/2, no? 1/2. Okay? Then, i-rationalize natin din. So, magiging square root ito ng 2r square less r square over 2. Okay? So, magiging square root ito ng r square over 2 or magiging square root, magiging r over square root of 2. So, x is equal to, pares lang pala dun sa y, no? This is square root of 2 over 2 ng r yung ating x. Okay? So, dun sa area natin, substitute na natin, area is equal to 2 xy. Ang x natin ay square root of 2 over 2 r, and then yung y naman natin is ganyan din yan, square root of 2 and then r. Okay? So, magka-cancel to, no? Ayan. And then, ito, so magiging ano na lang to, 2 na lang yan, so makaka-cancel
Ito, tsaka yan, tapos itong buong to, tapos yon. Ayan. Okay? Makakancel na rin yan. So, area pala is equal to r square. Okay? Area is equal to 10 square. So, area is equal to 100 square unit square. Okay? Ayan. Diba? Nakuha na natin. So, basta sundan nyo lang yung method na yon, or yung steps na 4. Okay, number 3. Find the largest area of a rectangle that could be inscribed in the ellipse 4x square plus 9y square. Okay, so ito yung ating problem, no? Then, yung ellipse natin, ganyan yung itsura. So, meron tayong A tsaka B, in which yung A natin is the distance from the center of the ellipse papunta dito sa may pinaka rightmost or pinaka leftmost. Okay, parehas lang to A dito tsaka A dyan, B dito tsaka B dito. So parehas lang yan, no? Okay, so kung babalikan natin yung ating analytic geometry, sa ellipse, yung coefficient nito, yung x square, okay, or yung mas maliit na coefficient ng x square tsaka ng y square, yun si A actually. Pero kung minsan, pwede rin naman na magkabaliktad to, no? Okay? Basta, ang isipin nyo na lang, ang A square natin is equal to 4, and then ang B square natin is equal to 9. Yan. Okay, so, anyway, ganyan lang muna. And then, yung product pala ng, ng A square, tsaka ng B square ay ito. So, parang ang nangyari, A square, baliktad. Dapat pala ito ay B. Kasi A yung mas mahaba. Then ito naman ay si A, no? So, ang nangyari, parang B square, X square plus A square, Y square is equal to A square, B square. Okay? Ayan. So, pagka-drawing daw, maglalagay daw tayo ng rectangle dito sa loob. Ano daw yung area? Maximum area. Maximum possible area ng rectangle na pwede nating mailagay sa loob ng ellipse. So, hatiin na lang natin sa 4 yung rectangle na yan. So, kung hatiin natin sa 4, ito na lang yung kunin natin. Multiply lang natin ng 4. Yun na yung area, no? This is X and then Y. Okay, so start tayo. Step 1, gawa ka ng equation na i-maximize, which is ang i-maximize natin ay si area. So, yung area natin is 4xy. Then, step 2, gawing isang variable yung nasa right side. Okay? So, paano ba natin magagawa yan? Kailangan natin ng equation, sir. Ito na yun mismo. Tuloy. Yan. Kung titignan natin, yung x is equal to the square root ng is equal to 36 minus ano to 36, or ipasok na lang pala natin yung ano natin dito, 36 minus 9y square over 4. So, yan yung x. And then, pwede natin i-simplify naman to, no? Magiging square root ito ng, i-divide natin both ng 36 over 4, 9 over 4. O, pwede natin ilabas yung 4 na lang. Okay? Labas na lang natin yung 4. Pwede rin naman yon. Ano ba, sir? Ano ba ilalabas yung 4? Hindi, ito magiging 1/2 na to. Tama ba? Then, square root ito ng 36 less 9y square. May common factor naman yung 36 tsaka 9, sir. Yes. So, magiging 1/2 ito ng, ang common factor ng, pwede pala nating anuhin din dito agad. So, magka-cancel na pala yon. Hindi ko naisip agad yun, ha. So, factor out natin yung 4 dito sa 9 tsaka yung 36. So, we have 4 and then ito ay 9.
Hindi. No? 36 tsaka 9. Hindi pala. Balik tayo. Balik tayo dun kanina. Wala palang factor yung, meron, 9. So, balik tayo, balik. This is, factor out natin yung 9. Ito ay 4. Yun naman ay y. Square na lang siya. Tama ba? 19.456 tapos 4 ito. So, magiging, ilalabas natin yung 9 over 4. That is 3 over 2, no? Square root ng 4 less y square. Okay? Ayan. So, mas simple, no? Ayan. So, area is equal to 4 times ng x. Ano yung x? That is 3 over 2 and then square root ng 4 less y square and then we have y. Okay? And then, dapat pala ang ginamit natin is, ano to? A tapos B, no? And then A square. Then, siya rin lang naman yung pupuntahan. Okay? Kung gagamitin natin yung equation na ito, para ito, gamitin natin yung equation na ito. So, x is equal to, halimbawa lang, no? A square, B square less A square, y square over B square. Okay? Pwede rin naman gamitin to. Kaya lang, daming sisulat na variable. So, mas maganda, ito na lang yung gamitin natin. Okay? Diderive na lang natin mamaya, no? So, yan. So, 4 over, magiging, ano to? 4 times 3 is 12. So, magiging 6, no? 6, and then 4 less y square, and then we have y. Or ano na lang natin si ano, si y, 6y, 6y. 6y square root ito ng 4 less y square. Okay? Ayan. Di mas simple, no? So, mas simple kaysa naman kung ang ilalagay natin ay meron ka pang A tsaka B dito. Ayan. So, mas simple kapag ito ang ganito ang gawin natin. Ayan. And the next is kunin natin yung derivative. We have u, and then ito naman ay si b. So, b du u db. Ang u natin is y, then ang derivative niya ay 1, and then ang v natin ay square root ng 4 less y square. So, ang b prime natin is 1 half ng 4 less y square raised to negative 1 half and then negative 2y. Okay, so ito matatanggal, magka-cancel siya. Simplify natin yung derivative ng ating b prime. b prime equals negative y. Tama ba? Oh, yes. Over square root ng 4 less y square. Okay, so b du u db tayo. So a prime equals 6 and then b du u db. B, ang b natin ay 4 less y square and then ang du natin ay 1 plus u y and then ang db natin ay negative y over square root ng 4 less y square. Okay? So a prime, simplify. Kunin natin yung common denominator. Ito, mawawala yung radical sign. 4 less y square na to. Plus. Tama ba? Y square to. Yes. Tama. Yes, tama. And then, 4 less ups. Sa baba, 4 less y square, then square root. Then, equate natin sa 0. Ups. Equate natin sa 0. Ito, tsaka yan, mawawala na rin. Okay? So, magiging 4 equals 2y square. Okay? So, 2 equals y square. So, y is equal to square root of 2. Okay? And then, yan na si y. And then, si x natin is equal to square root ito ng 4 less y square. 4 less square root of 2 square. So, magiging x is equal to square root pa rin ito ng 2. So,
So, parehas pala, no? Tama ba? 4 is equal to y. Mali. Check natin yung y natin. Mali, yung y. Yung x. Saan na yung x? 3 over 2 pala. May 3 over 2 pala doon. So, may 3 over 2 pala dapat dito. 3 over 2. Okay? So, magiging... Ito ay magiging 3... Oops! Square root of 2 over 2. Okay? Now, kung mapapansin pala natin, proportional yung x tsaka si a, no? Kasi nga, doon sa ellipse natin, ito yung rectangle natin, ito yung rectangle, yan. Ito si x, no? And then, ito naman si y. Kung ibabalik natin yung ating ellipse, pag ganyan siya, no? Pag ganyan. Oops. Pangit. So, yung ellipse natin is pag ganyan. Okay? So, magmula dito hanggang dyan is si A. Baba. Yan. Okay? And then, magmula naman dito, papunta doon ay si B. So, proportional si A tsaka si B. So, kung kukunin natin yung proportionality na yon, X over B equals, ano to? X over B equals square root of 2. 3 square root of 2 over 2 all over, ano yung B natin kanina? Hindi siya B, A pala to. A. It should be A, no? Kasi proportional si X tsaka si A. Ayan. Ang A natin kanina ay, ano na yung A natin kanina? 3. Tama. Okay, so magkakancel to, magkakancel yan. Ibig sabihin yan, square root of 2 over 2 pala. So, x is equal to square root of 2 over 2 ni A. Okay, so, si y naman, y over A is, ano na yung y natin kanina? Square root of 2. How about si A natin? Si A natin ay 2. Tama ba? Tama. Kasi ang A square natin ay equal sa 4. So, ibig sabihin, ang y pala natin is square root of 2 over 2 ni B. Yan. Okay. So, ganyan pala siya, no? Ayan. So, ang area natin is equal to 4 times ng xy. Balik natin dito. So, i-derive natin yung formula. This is 4 and then ang x natin is square root of 2 over 2a. Okay? So, parehas na. Ayan o. Si x tsaka si y. Ayan o. Parehas. And then, si y naman natin is square root of 2 over 2 ni b. This is, so, ito, tsaka yan, wala na. So, 2ab. 2ab lang pala. Ayun. So, ang area, ang maximum area ng rectangle, pwede nating mailagay sa loob ng ellipse ay 2ab, which is 2 times a. Ano na yung a natin kanina? 2. Tapos ang b natin ay 3. So, 6, 12. O, 12. So, 12 unit square. Unit square. 12 square units. 12 square units. Ayan. 12 square unit. Wala palang ano to. Wala na pala yung S doon, no? Okay, number 4. Two posts, one 8 meters and the other 12 meters high are 15 meters apart. If the posts are supported by cable running from the top of the first post to a stake on the ground and then back to the top of the second post,
Find the distance from the lower post to the stake to use minimum amount of wire. Okay? So, bali ganito ang mangyayari niyan. So, ito yung poste natin na 8 meters high. And then, ito naman yung poste natin na 12 meters high. So, ang layo ng dalawa ay 15. Then, merong wire. Itatali dito sa tuktok. No? Then, i-connect doon sa may tuktok ng 12 meters. Pero, bago natin ipunta doon sa tuktok ng 12 meters, dadaan muna kay stake. Yan. Ang stake natin nandito banda. Then, pupunta na doon. Okay, ano daw or gaano daw kalayo yung stake natin from 8 meters, which is X. Nang sa ganon, yung wire, yung amount of wire ay minimum. Okay, bakit minimum, sir? Ang hinahanap kasi nga kung gusto nating maximize, tali natin dito yan. Diba? Tali natin yan. Then, lugtong dyan, lugtong doon. And then, yan. Okay? So, kung X ito naman ay 15 less X. Okay? So, yung step 1 natin, maggawa ng equation na ma-maximize or minimize. So, ang mi-minimize natin ay yung length, which is equal to L1 and then L2. L1 plus L2. So, from that, makakabuo tayo ng right triangle. Ito. Then, di sa kabila naman, meron din tayong right triangle dito. Okay? Kaya, yung L1 natin is equal to square root ng x square plus 64. Yung 64 natin yan, galing lang yan sa 8 square. Then, yung 144 natin is galing sa 12 square. So, Pythagorean theorem, no? So, kunin na natin agad yung derivative nito. So, L1 prime is equal to 1 half ng x square plus 64 raised to negative 1 half and then 2x. Okay? So, L1 prime is equal to, cancel to, cancel, and then ito. So, x over square root ng x square plus 64. Okay? And then, for L2 natin, so, L2 prime equals 1 half. Then, kopyahin. 15 less x square plus 144 raised to negative 1 half and then derivative nung nasa loob is 2 and then 15 less x. Okay, so power rule, no? Power rule lang yan. And then negative 1 pa pala. Negative 1. Okay, kasi nga yung ito, yung derivative ng negative x is negative 1. Okay? Power rule. So, cancel to. Tsaka yan. So, L2 prime equals negative ng 15 less x all over square root ng 15 less x square plus 144. Okay? So, L prime equals L1 prime plus L2 prime. Lagay natin dito x over square root ng x square plus 64. Okay? Less 15 less x over square root ng 15 less x square plus 144. Then, equate natin sa 0. Okay? Ayan. So, ang problema ay kailangan natin kunin yung common greatest common denominator o greatest common factor ng ating denominator, no? Okay? Which is, kung i-apply natin yung algebra, magiging ganito yan. X and then square root ito ng
x square 15 less x. Oops. Square ito ng 15 multiplied by square root ng 15 less x square plus 144 ay equal doon sa minus less 15 less x multiplied by x square plus 64 all over x square plus 64, okay, times square root ng 15 less x square plus 144 equals 0. So ito yung nasa baba natin, matatanggal na yan kasi kung i-cross multiply natin dito sa kabila, so any number is multiplied by 0 is 0. So matitira ay ito na lang. So ang gawin natin ay ito ay itong negative natin, lipat natin dun sa kabila, no? So x and then square root ito ng 15 less x square plus 144, okay, is equal to 15 less x and then square root ng nakalimutan natin yung square root dito. Yan, square root ng x square plus 64. So, naging positive na siya. Pero ang problema, may mga square root pa dyan, no? Ano kayang gawin natin? Multiply, erase natin, square natin both sides. Yan. So, magiging x square, and then ito mawawala na to. 15 plus x raised to square. Okay. Plus 144, no? Okay. So, ayan. Ay equal sa 15 less x, magiging square din to. And then ito, mawawala na yung kanyang radical sign. So, magiging x square plus 64. Okay? Yan. And then next, distribute. So, 15 less x square times x square plus 144 x square equal sa 15 less x square x square tama ba plus 15 less x square times 64. Okay, meron bang magkakancel dyan? Ito sir, tsaka to. Ang may iwan ay ito tsaka yaan. Okay, so 144 x square equals sa distribute muna natin to or expand muna. 225 plus 225 less 30x plus x square and then multiply it by 64. Okay, ayan, and then 144 x square ay equal sa 225 times 64 is, ano yung 225 times 64? That is equal to 14400, okay, less 30 times 64, that is 1920x plus 64x square. Okay, so ito ilipat natin dun sa kabila, or ito na lang pala ilipat dun sa kabila. Lahat ilipat dito sa left, no? So 144x square less 64x square is 80, no? So 80x square less, okay, tama ba? Less. Magiging positive na pala kasi ito lilipat natin dito sa may left side. Okay, magiging 1920x less pati yung 14400 and then 0. So factor out natin si 80. So magiging 80 x square plus ito ata ay 24, tama ba? X less, tama ba?
Check natin. So, 1920 divided by 80 is 24. Tama. And then si 14400 divided by 80 ay 180. Ay equal sa 0. So, makakancel na to, no? Yan. And then, ano ba ang factor nito? Okay, so yan. So, 14, divide lang natin yung 1440 ng 80 is negative 180 na siya. So, makakancel na rin to. Okay. Yan. And then, kung ifa-factor, kukunin natin yung kanyang factor, x less 6, and then x plus 30 equals 0. Yan. And then, ano pa ba? So, x is equal to 6, and then x is equal to negative 30. Of course, pipiliin natin yung positive. So, x is equal to 6 meters. Yan. So, let us redraw, no? 6 meters daw yon. Ito yung 8 natin. Then, ito naman si 12. Si 12 natin. Then, ito ay 6. No? 6 to, no? So, kung 6 ito, 9 naman dito sa natitira, na? Kasi 15 yung sum niyan. Now, kung titingnan natin, kunin natin yung ratio na ito, yung 6 over 8 is equal to 3 over 4. And then, ito yung i-drawing pala natin yung stick dito. Yan. And then, yung 9 over 12 ay equal sa 3 over 4. Ibig sabihin, proportion pala dapat to, parehas yun. Okay? Kung i-divide natin ito dito, ay parehas dapat sa 9 over 12. Or, sabihin na lang natin na, for example, gawin natin itong theta, no? Then theta. Dapat, kung ano yung, halimbawa, theta 1 and then theta 2, so it should be, yung theta 1 natin ay equal sa theta 2. So, ganun dapat yung diskarte na gagawin. Okay? Number 5, the lower edge of a picture is 3 meters and the upper edge is 5 meters above the eye of the observer. At what horizontal distance should he stand if the vertical angle subtended by the picture is to be the greatest? Okay? Vertical angle subtended by the picture of the eye to be the greatest. Okay, so ganito yung scenario. So ito yung picture natin. Then ito naman yung observer, ito yung mata ng observer. Then yung lower edge daw ng picture ay 3 meters, no, above sa mata, no. And then yung upper edge is 5 meters above sa mata. So, gaano daw kalayo si observer or si mata kay picture nang sa ganon, yung angle subtended by the picture is to be the greatest. Ibig sabihin nun, ito yung angle na sinasabi nyo. Ayan, and then, doon sa may top. So, yan yung theta natin. Okay, theta. Ayan. Para ma-maximize daw to, para kasi kung lalapit yung mata dito, yung theta or yung angle liliit, or possible din na kapag halimbawa aatras ka, liliit yung theta dito. So ano dapat yung gaano siya dapat kalayo nang sa ganon yung ito ay maximum, no? Okay? Yan. So yung theta natin, kung mapapansin, meron tayong, sabihin na lang natin ito na theta 1. Theta 1 to. And then, meron pa bang ibang kulay? Then, ito naman is theta 2. No? Yan. Theta 2. Okay, yung theta natin dyan is equal to theta 2 less
theta 1. So ito na yung ating step 1 natin. Gagawa tayo ng equation na i-maximize. Okay? In which yung theta 2 natin ay ito siya, gagawa tayo ng triangle. Ito yung theta 2 natin, ito ay x, ito naman ay h2, no? So yung theta 2 natin is equal to arc tangent ng ano to? h2 over x. And then si ano naman, theta 1, that is equal to arc tangent ng h1 over x. Okay? So yung theta pala natin ay equal sa arc tangent ng h2 over x less arc tangent ng h1 over x. Okay? So yan, nagagawa na tayo ng equation. So isang variable na lang yung nasa right side natin. Okay? So ang gawin natin dyan ay kunin natin yung derivative, no? So by the way, ano pala ang derivative ng arc tangent? Kung babalikan natin, ang derivative ng arc tangent ng u equals du over 1 plus u square. In this case, ang u natin ay h over x. Okay? So, kung kukunin natin yung derivative, ang du natin ay ano bang derivative ng h over x? Or gawin natin ano to? H x raised to negative 1, so magiging negative h x raised to negative 2. And then 1. Yan. So magiging negative h over x square pala yung ating du, no? So i-apply natin dito. So theta prime equals derivative ng arc tangent ng h2 over x is du. So this is arc tangent du over 1 plus u square. So ang du natin ay ito dx, yan. This is or d theta kung gusto nating gamitin pala yung d theta over dx, okay lang din naman, no? Yan. D theta equals, sundan na lang natin to, so naman na yung naisulat natin. Derivative ng arc tangent ng h2 over x is, kopyahin lang natin to. Ang du natin ay negative h2 over x square dx. Okay, all over 1 plus u. Ang u natin ay h2 over x and then square. Ganun din si sa kabila naman, kopyahin lang natin to, palitan lang natin yung subscript, no? X square, okay, and then dx over 1 plus h1 over x square. Okay, so d theta over dx, or yan na rin si theta prime, no? That is equal to negative h2 and then ups, ano pala natin, ayusin pala natin to, nasa baba muna, x square magiging x square plus h2 square over x square, no? Plus ito naman ay negative, tama, no? Negative h1 over x square, dito ay magiging x square plus h1 square over x square. So magka-cancel to, tsaka yan, ito, tsaka yun. Okay? So theta prime is equal to negative h2 over x square, ups, minus pala to, no? Ito, kalimutan natin to, should be minus pala dapat to, and then plus h2 square, so magiging positive na to, no? So magiging h1 over x square plus
h1 square. Then equate natin sa 0. Okay, so h2 over x2 plus h2 square equals, ito ilipat natin sa kabila, so para silang negative. Okay, so makakancel naman yung negative nun, plus h1 square. Okay, then cross multiply para makuha natin si x. So h2 and then x2 square, tapos distribute, no, plus h1 square equals sa h1 and then h2 square. No. Wala palang subscript yung x natin. X square plus h2 square. Okay? Then, distribute natin. Kahit to, wala to. Bakit may subscript yan? Yan. And then, x square h2 plus h1 square h2 equals x square h1 plus h1 then h2 square. So pagsamahin lahat ng x, no, x square and then h2 less h1, tama ba? Tama, is equal to h1 h2 square less h1 square then h2. Yan. So ano yung x? Na lang. So yung x natin, x square ay factor out natin yung, pwede bang factor out yung h1? Tama. Tsaka yung h2, no? Yan. And then magiging h2 na lang to less h1 over h2 less h1. So cancel to, cancel yan. So x is equal to square root pala ng h1 tsaka h2. So which is equal to, ito na yung kailangan ninyong tandaan, no? Okay. Anyway, usually si sir naman dapat with solution, hindi yung shortcut, no? So square root ng 3 times 5. Okay? So x equals 3.87 meters. Okay? Answer. Thank you for watching.